Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Sa araw pong ito, ang ating pag-aaral ay pinamagatan ko pong The Danger of Bad Companions. Ating pong pag-aaralan ang paalala ng Aklat ng Kawikaan, chapter 1, verses 10 to 19. Samahan po ninyo ako at atin po itong basahin. My son, if sinful men entice you, do not give in to them. If they say, "Come along with us, let's lie in wait for innocent blood, let's ambush some harmless soul, let's swallow them alive like the grave, and whole like those who go down to the pit. We will get all sorts of valuable things and fill our houses with plunder. Cast lots with us, we will all share the loot, my son. Do not go along with them. Do not set foot on their paths, for their feet rush into evil. They are swift to shed blood. How useless to spread a net where every bird can see it. These men lie in wait for their own blood. They ambush only themselves. Such are the paths of all who go after ill-gotten gain. It takes away the life of those who get it. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw pong ito ay ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal kong mga kapatid, alam natin ang kawikaan na tell me who your friends are and I will tell you who you are. This old saying contains deep truth na yung mga tao na nakapaligid sa atin with their influence nakakaapekto sa ating mga buhay. People who surround ourselves with influence, our values, our choices, and ultimately our destiny. Kung sino kasama mo, iyon ang larawan madalas kung sino ka. Kaya in these Proverbs, mababasa natin ang paalala ni Solomon na kung saan under the inspiration of the Holy Spirit, pinaalalahanan niya ang kanyang mga anak. He warns his sons about the enticement of sinners and the destructive end of those who following sins. Ito po'y panawagan ng isang ama sa kanyang mga anak na umiwas sa mga maling barkada, sa mga maling kasama. It is also a heavenly warning to each and every one of us at yung timeless principle and truth behind this ay mapapakinabangan natin. Mahalaga na pakinggan natin kung ano ang sinasabi ni Haring Solomon sa kanyang sulat sa Kawikaan at tingnan natin paano natin ito papakinabangan. Maging mapagsuri tayo sa mga nakakasalubilo natin, sa nakakasama natin. Hindi lahat ng kasama natin sa buhay natin ay may pakinabang, hindi lahat ay merong mga bagay na maituturong matuwid. Minsan nga kung sino pa yung kasama mo, ito yung nagpapahamak sa'yo. Madalas kung sino yung dikit na dikit sa'yo, ito pa yung madalas magtaksil sa iyo. Hindi ko po sinasabi na kulungin natin ang ating mga sarili sa isang lugar na wala na tayong makakahalubilo at maging mapagduda tayo sa lahat ng tao, hindi po ganon. Ang paalala pong ito'y pagpapaingat sa atin na mapahamak bunga ng pagtitiwala natin sa mga masasamang kasama. Take note mga kapatid na hindi naman guarantee na palibhasa Kristiyano lagi ang kasama mo ay hindi ka masasaktan ng mga ito. Alam niyo po ba mga kapatid na kung akin pong susuriin dahil sa pag-iingat ko sa mga tao, ang madalas na nakasakit sa akin, kapwa ako Kristiyano.
Madalas na ang nakasugat ng puso ko, mga kapwa ko, pastor. Ano po? Kaya hindi guarantee. Hindi ko sinasabi na yung mga pastor na ito, yung nakagawa ng mga pagtataksil sa akin at mga bagay na hindi ko nagustuhan, mga nasa impyerno. Hindi po ganun. I'm not telling na those people are heading towards hell. Hindi. Pero tandaan po natin kung paano nakakatampuhan natin ang ating mga mahal sa buhay, gagaya ng asawa, mga anak. Pagdating sa relasyon, wala naman po talagang perpektong relasyon. Hanggat nandito tayo sa mundong ito, magkakayapakan tayo ng paa, magkakaroon tayo ng conflict sa kapwa natin mananampalataya, maging sa kapatid sa laman, nagkakasamaan tayo ng loob, kaya wala talagang perfect na relationship. Pero iba po ang paalalang ito ni Haring Solomon. Ipinapaalala sa atin na para maiwasan na natin yung mga suliraning hatid ng mga masasamang kaibigan, mga masasamang companions, maging mapagsuri tayo sa mga taong kakasamahin natin. Lalo na nga kung ang mga ito ay alam nating may ibang values compared sa mga pinaniniwalaan natin. So, tingnan po natin ano ba ang panawagan ni Haring Solomon. Sa verses 10 to 14 ng ating binasa sa Kawikaan chapter 1 ay meron pong tinig na laging ipinapahayag. Ang sabi po sa Kawikaan 1:10, "Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila." So ito po, tinagalog ko po yung binasa kong English kanina. At sa Tagalog, ang sabi po dyan ni Haring Solomon, "Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan." That is always a reality, mga kapatid. Yung mga pangaakit, mga tinig na ating naririnig ay nakaka-impluwensya sa atin. So Solomon begins with a loving warning. This is not just a random warning, it comes from a father to his child. Ang tono po nito'y pastoral, meaning pag-aalaga, at very personal. Ang kausap ni Solomon dito, ang kanyang anak. At sinabi po ni Solomon dito, temptation often comes wrapped in friendship. Ang tukso, mga kapatid, ay parang regalo na kabalot sa isang magandang pabalot. Di ba? Pag binigyan ka ng regalo, excited ka kasi ang ganda ng balot bubuksan mo. Minsan ayaw pa nating sirain yung balot Pero minsan nadidisappoint tayo kasi yung inaasahan natin, hindi pala iyon ang laman. And most of the time, ganito rin. Ang mga temptation ng buhay, most of the time wrapped in a good wrapping paper. At sa mga sitwasyon ng mga relationship, akala ho natin ay mabuti, akala po natin ay maganda, akala natin ay masarap, pero ang dulo nito ay kapahamakan. Kaya ang paalala ni Solomon, "My son, it is sinful if sinful men entice you, do not give in to them." So ang key point, tandaan, temptation often comes wrapped in friendship. To illustrate, imagine a teenager who starts hanging out with classmates na hindi pumapasok sa eskwela, nag-i-skip ng class, nag-e-experiment sa drugs, nag-e-experiment sa mga bisyo. Kung sa simula pa lamang, hindi naman mukhang dangerous, hindi naman mukhang ikapapahamak para sa mga kabataan, it's just something that is really cool. Pero kalaunan, the student will start lying to the parents, lying to their teachers, escaping school, escaping church, and they will begin to compromise their convictions. Doon naman po nagsisimula yan sa mga hikayat ng mga barkada. Huwag na tayong pumasok, tumambay na lang tayo. So, yung companions sa halip na makatulong, kapag ito'y masama, aakayin ka nito sa masama. Ito ang pangako ng mga
makasalanan. Kaya ang sabi ni Solomon, anak, sakali mang akitin ka ng makasalanan, huwag kang papayag. Tanggihan mo sila. Ngayon, ano bang mga pangako ng mga mapanghikayat? Una, sa verse 14, belonging. Ano sabi sa verse 14? Throw in your lot among us. Cast your lot among us. Sa Tagalog, halika sa amin. Ano po? Halika sa amin, ikaw nga ay sumama. Second, excitement. Verse 11, let us lie in wait for blood. Sa Tagalog, kung sabihin nilang halikayo, tayo'y mag-abang bilang katuwa ay daluhungin ang mga walang malay. Mag-abang tayo. So there is an excitement. Come, lie with us in wait. And then pakinabang, we shall find a precious good. So verse 13, ating sasamsamin ang lahat nilang kagamitan. Bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Yan ang binabanggit sa verse 13. Ito yung pangako. They will promise belonging. They will promise excitement. They will promise gain. Ganyan po mga kapatid ang pangako ng masasamang companions. Nasubukan mo na bang yakagin ka sa casino? Halika, bibigyan kita ng $20. Sama ka sa casino. Kasi merong mga beginner's luck eh. Alam niyo po yung casino, para ma-entice ka dyan, padadamahin ka dyan, patatamain ka. At kapag na-addict ka na dyan, tama ka ng tama, magsisimula ka sa $1, kalaunan yung $1, $2, $3, para manalo ka ng malaki, tataya ka ng malaki. Kaya pag nanalo ka ng malaki, isa lang ibig sabihin nun, natalo ka ng malaki. No? Kaya huwag kayong maiinggit sa mga nananalo sa mga sugal, nananalo sa mga kasino, kalaunan yung mga ipinanalo niyan, dun din uuwi, lugi pa. Kaya yung mga nagsusugal, huwag niyong sasamahan yan. Pag sumama ka sa sugarol, kalaunan sugarol ka rin. Pag sumama ka sa manginginom, kalaunan manginginom ka rin. Huwag kang sasama sa adik kung ayaw mong maadik. Yung barkadang masama, wala yang gagawin kung hindi engganyohin ka dahil gusto niyang maengganyo ka. At ano pangako niya? Pare, ang sarap nito eh. Halika, samahan mo ko. You will have a sense of belonging. And then this will be exciting, pre. Subukan mo. Matindi to. Pag natikman mo to, 24 hours hindi ka matutulog. Marami kang magagawang trabaho. Kaya yung napakinggan ko po sa Pilipinas na isang general na yun daw pong mga nag-a-addict ay biktima lang dahil ginagamit ang pagiging addict para humaba ang kapasidad na makapagtrabaho, ay nasisiraan ng bait ang general na yon. Nakakalungkot kasi gano'n na yung pananaw ngayon. Hindi na dinadrug test ang mga pulis. Kahit na mga drug addict na yata ang mga pulis sa Pilipinas, okay na lang sa kanila. Fake news ba yon? O yun ay katotohanan na nangyayari na ngayon? Kalaunan ang pagpapahintulot na hindi na masyadong binibigyan ng emphasis ang paggamit ng droga bilang isang krimen, ay nakakalungkot na kalagayan ng bayan. Tapos, kalaunan, paggamit-gamit ka, pag wala ka ng panggamit, ikaw ngayon ay magbebenta na ng mga ipinagbabawal. Tandaan po ninyo mga kapatid, sin always over-promises but under-delivers. Ang ganda ng mga pangako niyan, pero madalas yan hindi natutupad. These voices never say, join us and we will destroy you. Walang ganon. Walang nang engganyong adik na sinabi, halika, sumama ka sa amin pare. Tikman mo ito at mawawasak ang buhay mo. Walang ganon. Walang nagyaya sa'yo sa kasino na nagsabing, pare, halika, para mamulubik at maging
taong grasa ka o kaya'y maging homeless ka, sumama ka sa akin. Walang ganong pangako dahil walang ma-entice. Ang lahat ng pangako ay sumama ka sa akin. Giginhawa ka. Sumama ka sa akin. Sasaya buhay mo. Sumama ka sa akin kasi masarap ito. Those are the promises of sins. These voices never say, join us and we will destroy you. Walang ganon. Kaya kung titingnan po natin mga kapatid ang mga Bible references, ang sabi ng Psalm 1:1, blessed is the man, mapalad ang tao na ano? Hindi lumalakad sa payo ng masama. Hindi lumalakad sa payo ng masama. Sa English, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked. Sa 1 Corinthians 15:33, do not be deceived. Bad company ruins good morals. Kaya yung mabuting tao, hindi mo na susubuking sumama. Tatanggihan mo na agad. Alam mo na yun eh. Ngayon, kung ikay vulnerable, dahil nakaranas ka na ng ganun dati, huwag mo na uling balikan. Alam mong mahina ka sa droga, huwag ka nang sasama sa alam mong merong bahid ng pagiging droga at pagiging drug addict. Alam mo na may issue ka na sa alcoholism. Alam mong mahina ka sa alak. Ang mga kasama mo pa puro manginginom. Hindi ka naman yan paiinumin agad ng makakalasing. Susubukan ka uli niya sa, para red wine lang ito, 10% alcohol. Mahina ka nga sa alcohol eh. Pag nakaamoy ka ng takip ng bote ng alcohol, alam mo na tutunggain mo na to at hahanap ka na ng mas malakas ang tama. Pagkatapos wala kang utak, take note, wala kang utak, papasok ka pa doon. Ang sabi, mapalad ang taong nagdedesisyon na wag lumakad sa payo ng masama. Kapatid, kaninong payo pinakikinggan mo? Ang malungkot nga nito, may mga tao linggo-linggo simba ng simba. Totoo naman yung naririnig. Amen ang amen, tango ng tango. Hindi mo ba naiisip na kapag nakakarinig ka ng mga pangaral tungkol sa pag-iwas sa mga bisyo, kinakausap ka ng Diyos? Kinakausap ka ng Panginoon? Pagkatapos, paglabas mo ng simbahan, masitsitan ka lang, psst, halika na, join na. Ano ang sabi? Mapalad yung tao na hindi makikinig sa payo ng masama. Ang sabi ni Apostol Pablo, do not be deceived. Bad company ruins good morals. Wawasakin ka talaga nito. At hindi mo namamalayan, wawasakin ito relasyon sa asawa, relasyon sa kapatid, relasyon sa anak, hanggang kalaunan nakatingin ka sa langit, tulala. Doon mo na lang marirealize, hindi ako mapalad kasi nakinig ako sa payo ng masama. Tama mga kapatid? Now let us look at some of the bad example of bad company in the Bible. Come and join me. Example of bad company in the Bible. Number 1, hari ito. Si King Jehoshaphat. Siya po ang hari ng Huda. He was a godly king who followed the Lord. Mahusay yan si Hari Jehoshaphat. Alam niyo po ba yung kantang Banta? Nung unang panahon, ano yan? Gising na bayan, tayo magbago na, something like that. Alam niyo ba yung kantang Banta? It was during the time of King Jehoshaphat. Magaling siya, subalit, ito problema ni Jehoshaphat. He made a serious mistake by forming an alliance kanino? Kay King Ahab of Israel. Ito pong si Ahab, an infamously wicked king who along with his wife Jezebel, hinati po yung bayan. No? Kaya nagkaroon ng two kingdom eh. It led Israel into idolatry
and rebellion against God. Yang King Ahab na yan, may mga propeta yan. Mga sumusunod dyan kay Baal. Naalala niyo po yung pakikipaglaban ni Elijah dyan sa mga propeta ni Baal sa pamumuno yon ni Haring Ahab. Kaya nung natalo ni Elijah yung mga propeta ni Baal, yung asawa ni Ahab na si Jezebel, gustong ipapatay si Elijah. Sila po yung tandem na yan. Sila po yung wicked couple na yan. Si Ahab at si Jezebel. Ang problema, itong mabait, mahusay na hari ng Huda, nakipag-alyansa dyan. Nakipagkaibigan. Ngayon, ano nangyari? Jehoshaphat agreed to go into battle with Ahab against Ramoth Gilead. Nakipag-alyansa para labanan si Ramoth Gilead despite Ahab's refusal to heed the warnings of the prophet Micaiah. Nilabanan nila si Ramoth Gilead. Ano resulta niyan? Ano resulta? Namatay si Ahab sa digmaan. Si Jehoshaphat, konti na lang patay na. Barely escaped with his life. Why this a bad example? Why this an example of bad company? Una, si Ahab was ungodly. And the influence of an ungodly king led Jehoshaphat into a dangerous and unwise situation. Kapatid, dahan-dahan naman sa pakikinig sa payo. Dahan-dahan sa mga paalala ng mga taong akala mo ay nagmamalasakit sa iyo. Kaya napakarami pong nabobola ang relihiyon Kasi maraming pastor ngayon, akala mo mababait. Akala mo hindi mapagsamantala. Pero alam niyo po ba kung saan matatagpuan ngayon ang mga scammer? Sa loob ng simbahan. Sa pangunguna nino ng mga pastor na mukhang pera. Mga kapatid, yan po ang unang titingnan ninyo sa pagpasok ninyo sa relihiyon. Kung nasa mega church kayo, nasa malaking simbahan kayo, tingnan nyo buhay ng pastor niyan. Tingnan nyo buhay ng nangunguna dyan. Tingnan nyo muna kung ano bihis niyan. Tingnan nyo kung ano relong suot niyan, ano belt niyan, ano ang kasuotan. Tandaan ninyo, makikita ninyo sa pamumuhay ng pastor kung mukhang pera yan. Tapos dun tayo lahat Mega church. Big time yung pastor. Mga kapatid, napakatindi ng kasamaan na nagaganap ngayon sa loob mismo ng simbahan ng Diyos. Dahil sa pagmamalabis at pagsasamantala ng mga taong ginagamit ang kapangyarihan at ang kanilang mga impluwensya para makaisa at makapangdaya. Si Ahab was ungodly, pero naimpluwensahan niya si Jehoshaphat. Sabi ni Ria Red, kanta ni Butch Arbet yung Banta. Tama po yun. No? Nung araw, dekada 80, sinulat ni Butch Arbet yung Banta. Sa 2 Chronicles 19 verse 2, the prophet Jehu, nirebuke niya si Jehoshaphat. Ano sabi ni Jehu sa kanya? Should you help the wicked and love those who hate the Lord? Kailangan mo bang sumama dyan sa mga masasamang yan? Kailangan mo bang tulungan yung hindi maka-Diyos? Ano resulta? Because of this, wrath has gone out against you from the Lord. Ayan ang sabi ni Jehu kay Jehoshaphat. Kailangan mo bang tulungan ng masama at ibigin mo yung mga galit sa Diyos? Dahil dyan, ang galit ng Diyos ay napasayo. Kaya napakahalaga mga kapatid, kahit gaano ka kaligaya sa sandaling ligayang dulot ng masasamang kasama,
iwasan mo to. Huwag kang magtampisaw sa kanilang kandungan. Sandaling ligaya lang ang dulot ng imoralidad. Sandaling ligaya lang ang hatid ng pagsusugal, ng pagdodroga, at ng kaligayahan sa alkohol at kung ano-ano pang mga immoral na bagay. Bad company corrupt. Anong lesson ang matututunan natin sa kasaysayang ito ni Jehoshaphat? Key lessons. 1. Even godly people can make poor decisions when they associate too closely with ungodly influences. Puntahan natin yang si Bishop Benny Abante. Alam niyo po, nung nasa Amerika ako sa isang conference, meron pong isang miyembro yang si Benny Abante na aking nakausap. Mga Bible Baptist po sila. Yang si Benny Abante, Bible Baptist yan. Alam po ninyo, medyo fundamentalist yung Bible Baptist. Matindi po ang kanilang pagbibigay emphasis sa moralidad, pagsunod sa kautusan, po. Pero yung Bible Baptist na yan, reform yung doktrina niya sa soteriology, meaning sa salvation. Tama naman po ang turo niya. Napakinggan ko po ang preaching niya si Benny Abante. May mga teaching po yan sa YouTube na nag-a-agree naman sa ating pinaniniwalaang theology. Tama ang theology niyan. Tama po ang kanyang paniniwala sa salvation. Monergistic, kay Kristo lang, Diyos lang ang gumagawa ng pagliligtas. Ang naging issue diyan kay Benny Abante nang magsimula yang pumasok sa politika. Alam niya na ang politika corrupt. Pero ang akala niya, hindi ako mai-impluwensyahan yan. Ngayon, ano tawag kay Benny Abante? Hindi ito pagbibintang. Pero ginagawa siyang katatawanan sa mga hearing sa Senado at sa Kongreso dahil kitang-kita ang kanyang pagiging ipokrito. Benny Abante, nakikinig ka ngayon, congressman. Kaya ako sinasabi sa ito kasi bishop ka, bishop din ako. Pareho tayong pastor, pareho tayong lingkod ng Diyos. Pero kanino ka naglilingkod ngayon? Sa mga crocodile sa Kongreso, yun ang tawag. Tawag sa iyo ay hindi na maliit na buwaya, malaking buwaya ka na rin ngayon. Bakit? Dahil sa impluensya ng napakasamang politika ng ating bayan. Dati godly ka Bilib ako sa tapang mo sa pulpito Ganon ka magsalita, mas matapang ka sa akin. But because of your association with money, yung belt mo, Benny Abante, 38,000 nga ba? Yung pagpaparada mo ng mga Lamborghini at yung mga, hindi man Lamborghini, hindi ko alam kung ano yung kotse mo Pero ang dami mong luxury cars. Ngayon, Benny Abante, magkano sweldo ng pastor? Magkano sweldo mo bilang bishop? Ngayon, kung ikay yumaman dahil sa pagiging bishop, bahala ka na. Pananagutan mo yun sa Diyos. Pero kung nadagdagan pa ang yaman mo dahil sa pagiging congressman, ewan ko na. Pare-pareho na kayo ni Eddie Villanueva. Anyway, nakakalungkot lang. Pero ginagamit ninyo ang posisyon nyo sa relihiyon. Ginagamit ang posisyon, influence ng inyong mga relihiyon, nabubulaga na ang inyong mga followers. Godly people can make poor decisions when they associate too closely with ungodly influence. Bad company can compromise your discernment and lead you into disobedience. God holds His people accountable for their associations. Again, yung cliche, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ganun ka na ngayon, Eddie Villanueva. Ganun ka na ngayon, Benny Abante. At yung mga pastor na tumatakbo pa sa politiko. Huwag nyo kaming paniwalain na maglilingkod kayo kaya kayo nandyan.
because we know how corrupt the Philippine government was. Meron pa? Let us look at another examples. Another is Amnon and Jonadab. Napakinggan nyo na po ba yan? So buksan nyo yung 2 Samuel chapter 13. Kayo na po ang magbasa. Yan po si Jonadab, naging barkada ni Amnon. Ito pong si Amnon, isa po yan sa Israel. Siya po yung gumahasa sa kanyang sister, kapatid na si Tamar. At sino nang impluensya para gahasain mo yung kanyang kapatid? Walang iba kundi si Jonadab. Kayo na po ang magbasa. I don't have much time to elaborate on that. Yung Israel, na impluensyahan sila ng foreign nation. They fell into idolatry repeatedly due to bad associations. Judges chapter 2, 11 to 15. Ngayon, itong si Solomon, kaya niya isinulat ang Kawikaan chapter 1 at sinimulan niya ang Kawikaan sa enticement, sa payo sa kanyang anak na umiwas sa mga masasamang kasama kasi karanasan niya to. Alam niyo ba kung gaano karaming asawa ni Solomon? 700. Or baliktad ba? 300 wives, 700 concubines? Or 700 wives? Hindi ko na masyadong maalala. 1,000! At alam niyo po ba na itong mga ito, iba't ibang lahi? Mga prinsesa ng iba't ibang mga bansa. Na nung kanyang kinuha para kanyang maging mga asawa, daladala ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Daladala yung kanilang mga idols. Kaya gano'n na lang ang paalala ni Solomon, huwag niyo akong gayahin. Parang gano'n ang gusto niyang sabihin dito sa kanyang mga anak. Aking anak, iwasan mong makisama. Ano po? That is the path of destruction. Sa Bible, sa New Testament, si Demas, another example. Inabandon na si Paul because he loved this present world. 2 Timothy chapter 4 verse 10. Kaya kung tutuloy po natin ang pag-aaral sa aklat ng Kawikaan, sinasabi ni Haring Solomon sa kanyang anak sa verse 15 to 16, ano sabi niya riyan? Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama, umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan. Sa tuwina, ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. So the influence of the ungodly company is a path to destruction. Sa English, my son, do not walk in the way with them, for their feet run to evil. Here, the father, who happens to be Solomon, warns not only should we not listen, but we should not walk with them. Kanina, dun sa verse 1, ano po ang sabi? Ano po ang sabi ni Solomon? Aking anak, sakali mang akitin ka. That is what? Encouragement through words. Enticement through words. Pag sinabing akitin, huwag kang makinig sa kanilang sinasabi. Huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Yan ang sabi sa verse 10. Pero pagdating mga kapatid sa verse 15, ang sabi dyan aking anak, sa kanila, huwag kang makisama. So the first warning, we should not listen. But here in verse 15, ang sabi, we should not walk. Kasi ang nangyayari kapag pinakinggan mo, na-entertain ka sa sinasabi, ang susunod nun, sasama ka na. Kaya dito, reiteration ito don't even go in their direction. Their path is described as 1, quick to evil. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan.
sa tuwina ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Second, blind to judgment. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari kung nakikita ng ibon na nais mo siyang mahuli. So, ibig sabihin yan, hindi ka naman kakaritin sa leeg agad eh. Hindi ka naman tatalian agad para ka maging bihag. Hindi. Ibig sabihin, katulad ng naglalagay ng bitag, hindi mo alam na bitag ito. Kung ito'y alam mong bitag, magpapahuli ka ba? Hindi. Kaya ang tukso ng bad company, magandang hain. Good enticement. Kasi wala namang maglalagay ng bitag kung alam mong bitag ito. Walang mangyayari doon. At kung nakikita ng ibon na bitag ito, hindi tutok ka ang ibon doon. Ganon din tayo. Kaya ang ginagawa ng mga masasamang ito, dahan-dahan, very subtle. Una nga niyan, libre eh. Naranasan mo bang bigyan ka ng droga? Hindi ka naman pabibilin eh. Bibigay lang sa'yo. Ipapatikim lang sa'yo. Kaya ikaw, kung ikaw'y nahulog sa droga, balikan mo yung unang-unang nakatikim ka niyan. Di ba libre? Yung ikaw ay nahulog sa alak. Di ba pinainom ka na? Pare, tagay muna. Ganyan po yung mga lasinggero eh, nagpapatagay. Pero araw-arawin mo na ikaw ay papatagayin, mabubwisit sa iyon. Sasabihin sa'yo, ano ba naman, araw-araw na lang kami taya? Di ba ganyan ang usapan ng mga lasinggero? Oy, bumili ka naman. Puro ka pulutan, kain ka ng kain, di ka naman, inom ka ng inom, di ka naman nagpapainom, magpainom ka naman. Pero nung una na niyayakag kanila, puro libre yun. Halika na, upo na pare, tagay muna. Pero araw-araw mong puro ganun ka lang, libre ka lang. Naku, wala na magyayakag sa'yo sa inuman. Pero pag addict ka na, pag alcoholic ka na, tataya ka na. Bibili ka na. Eh minsan, ikaw na magpapainom, ikaw naman na magyayakag ng iba, pare! Di ba? Di ba? Ganun. At anong sabi ng mga talata, verse 18? Headed to ruin. Ngunit hindi nalalaman ng mga taong iyon, bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo. Hindi ako may sabi niyan. Bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo. Gusto man nilang magwala para makatakas, hindi na nila magawa. Ubod ng hirap ng tumakas sa silo na ikaw ang may gawa. Adik ka na eh. Kaya yung adik, naku, napakahirap paglabanan yan. Napakahirap yan. Yang sugal, napakahirap. Ako, Diyos ko. Every time na makikita mo yung kasino, malayo pa sweldo mo. Alam niyo po ba mga kapatid na yung mga sugaron naglalaan yan ng kanilang pansugal? Meron po akong kilala na sugarol eh. Sabi niya, iiwanan ko to. Ito lang ang dadalin ko. Pagdating sa kasino't natalo, uuwi. Kukunin uli yung itinabi, babalik. Ganun katindi. Kaya hindi po ako naiinggit sa mga tumatama eh. Yung tumatama ng ganitong halaga, doon din yun mauuwi. Kahit anong paalala mo doon din yun mapupunta kalaunan. Ganon katindi ang addiction. It headed to ruin ayon sa sinasabi ng Bible. Kaya huwag ka maiinggit. Uy, nanalo ka pala. O ito, balato, halika, sama ka sa akin. Itaya mo ito. Patay ka na pag ginawa mo yon. Yari ka na. Alam niyo po ba yung Venus flytrap? Yung Venus flytrap lures insect with sweet nectar. Ganun po yun yung Venus flytrap. Halaman nyo na nakaganon, na may mga ngipin. Pero, yun po ay panghuli ng fly, ng langaw. Bakit na-entice yung mga langaw doon? Kasi, yung mga insekto, kasi yun daw pong nectar ng Venus flytrap ay napakatamis. Pagdapo ng langaw o anumang hayop, biglang magi-snap
sasara ang Venus flytrap, patay. Ang bubuyog o anumang hayop na natrap. Alam niyo po, ganun din ang evil companionship. Ganun din ang sinful companionship. It attracts, then it destroys. Ano sabi ng Biblia? Proverbs chapter 13 verse 20. Whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm. Kaya nga sabi ni Pablo, do not equally yoked with unbelievers. 2 Corinthians 6:14. Do not be unequally yoked with unbelievers. Amen? Ngayon, yung huling verse, ano ang sabi? May hustisya ang Diyos, mga kapatid. Sabi ng verse 19, ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan. Sa ganyan nga magwawakas ang masamang pamumuhay. Sa English, such are the ways of everyone who is greedy for unjust gain. It takes away the life of its professor. Sabi ng Bible, God is not mocked. This verse shows that God's justice will prevail. Man shall reap what he sow. The greedy, the violent, the cunning, they all end in ruin. Romans 6:23, for the wages of sin is death. The trap they set for others will ensnare them. Amen? The wages of sin is death. May pag-asa pa ho ba sa mga taong ito? May pag-asa ba sa mga lulong, sa mga bisyo? Ano po ang sabi ni Apostol Pablo? There is hope in the gospel. At ang sabi, the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang tanging pag-asa ng mga taong nandun sa masasamang company ay maging company nila si Jesus. Ganun lang naman yun eh. Palitan mo kasama mo. Sumama ka sa mga matutuwid. Sumama ka sa may mensahe ng salita ng Panginoong Hesukristo. Amen? So, ano ang application? Choose Christ and His people. This text is not a warning, it's a call to wise living. The alternative to bad company is walking with Christ and His people. Walk with the wise, choose friends who push you toward godliness, and be a companion who leads others toward Christ. Mga kapatid, kung nasasaktan ka sa mensaheng ito, kung masakit sa iyong pandinig at parang dinadago ka ng puso mo at kulang na lang pindutin mo at iskip mo dahil nasasaktan ka na, isa lang ibig sabihin, kapatid, kinakausap ka ng Panginoon. Binibigyan ka ng tsansa ng Panginoon dahil kung hindi ka naman nasasaktan, isa lang ibig sabihin nun, hindi ka kinakausap. Para lang itong lampas pasok sa kaliwa, lampas sa kanan, at hindi mo to i-own. Dahil pakiramdam mo, hindi para sa akin yan. Pero kung nasasaktan ka at nakikita mong ikaw ang kinakausap ni Haring Solomon na kanyang anak, isa lang ibig sabihin nun. Nais ng Panginoon na ituwid ang iyong landas dahil anak ka niya. Ngayon, kung hindi mo to nararamdaman, isa lang ibig sabihin nun, di ka anak. Baliwala sa iyo to. Diyan ka na mamamatay. Diyan ka na sa bisyong yan mamamatay at yan na ang iyong magiging buhay. Pero kung sa oras na ito parang dinudurog ang puso mo sa sakit ng iyong naririnig, sa tinig ng pag-asa, may pag-asa ka pa. Dahil nais ng Diyos na bunutin ka dyan, iwanan mo, tanggalin mo na sa cellphone mo yung mga friend mo na hindi nakaka-impluwensya sa mabuti, i-unfriend mo ngayon.
I-unfriend mo yung mga nagdadala sa'yo sa lasingan. Unfriend mo. Hindi yan kawalan. I-unfriend mo yung mga nagbebenta sa'yo ng mga bawal na gamot. Hindi yan kawalan. Yung kaibigan mong tawag ng tawag, nagyayakag sa kasino, sa bingo at kung saan saang sugal, i-unfriend mo. Hindi yan kawalan. At pumili ka ng mga tao na aakay sa iyo sa matuwid na landas. Be a companion who leads others toward Christ. Amen? Now, here are some reflection questions. Pwede nyo itong gamitin sa inyong mga small group at sa mga Bible study. 1. Who are the people influencing you the most right now? Are they leading you closer to Christ? Sino ang mga taong nang i-impluwensya sa'yo? Sige nga. Sino yung boses na lagi mong naririnig? Ano ang kanyang mga sinasabi? Nag-i-influence ba sa'yo na lumakad sa matuwid? O nag-i-influensya sa iyong mapahama ka? Take note, hindi kawalan kung mawawala yung mga toxic na taong yan. Ako po mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, nag-unfriend ako sa Facebook. Kaya pag nakita mo na nawala ka sa listahan ng friends ko, isa lang ibig sabihin, ayokong makita yung mga feed mo sa Facebook ko. Dahil hindi ka magandang impluensya. Nakuha niyo po. Hindi mo responsibilidad na tanggapin ang kahit sino bilang iyong kaibigan. Wala kang utang na loob na ikip ang mga taong masama sa iyong buhay. Ikaw ang magpapasya. If the person are leading you closer to Christ, keep them. Kung nasasaktan ka sa kanilang mga payo, keep them. Dahil ang intensyon naman nila ay mapaayos ka. Pero kung yung bobolahin ka, okay lang yan. Sige, tikim pa. Ipapahama ka nun. I-unfriend mo. Get out of that territory. Second, have you been tempted to compromise your convictions to fit in with a certain group? Ako po, matindi paninindigan ko rito. Kapag nga hindi ko parehas ng pananampalataya, kapag hindi parehas ng theology, kahit pastor, hindi ako nakikihalubilo ng matagal. Nag-aaksaya lang ako ng oras. Dami ko pong invitation dito. In fact, yung samahan ng mga pastor dito sa Winnipeg, lahat na po ng mga leader nila kumausap sa akin. Alam niyo po ang sinasabi ko, pasensya na kayo. Sorry mga pastor. Wala akong panahon na makipag-fellowship sa inyo. Alam ko kung anong gustong gawin ng Panginoon sa ministeryo ko. Alam ko kung anong dapat paglaanan ko ng oras. Wala akong panahon sa mga bagay na ginagawa ninyo. Sorry. I have no time for your fellowship na hindi makakatulong sa akin. Lalo na nga, hindi naman kami parehas ng pinaniniwalaan. I will never compromise my convictions. Dati nga ako, nagfi-fishing pa ako eh. Pero naobserbahan ko po ang lakas kumain ng oras. Imagine niyo dati, nakikita niyo ba nung araw, nasa fishing spot ako, doon ako nagtitinig ng Pag-asa. Nakokonsensyo po ako, pakiramdam ko, iniraraos ko lang yung tinig ng Pag-asa eh, dahil nakasanayan ko na. But there was no quality. There was no quality on the teaching. But when I decided na kailangan pagtuunan ng pansin ang pagtuturo ng tama, hindi ko sinasabing hindi tama yung mga tinuro ko dati. Pero when I decided to be more serious sa tinig ng Pag-asa, kayong mga nakasubaybay,
nakita ninyo na mas naging rigid, naging mas matapang, naging mas maayos ang ating mga pag-aaral sa Tinig ng Pag-asa araw-araw. Ngayon ikaw, have you been tempted to compromise your convictions para lang mag-fit in ka sa certain group? Pangatlo, are there any sinners enticing your heart with empty promises? Say no to that. Now, how can you intentionally surround yourself with godly influences? Kayo na po sumagot at panghuli. In what ways can you be a godly influence on others? Panghuling exhortation. Manamahal kong mga kapatid, the path of wisdom is narrow, and the road to destruction is broad and crowded. Kung saan yung marami, kung saan yung masaya, kung saan yung very enticing, marami doon. Pero makipot ang daan patungo sa karunungan. Makipot ang daan patungo sa kaligtasan. But Christ has called us out of darkness into His marvelous light. Let us walk in the light, choosing our companions wisely, clinging to Christ and His church. Amen? Huwag nating kalimutan ang sabi ng Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod. Si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless po mga kapatid.